Magandang hapon po. Nauwi sa komosyon ang pagpapalipat ng Kamara sa nakadetain na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa 10 oras ng gabi, uminit ang ulo ng Vice Presidente at sa isang online briefing, nagbanggit siya na kung ipapatay raw siya, may inupahan siyang papatay sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Sineseryoso raw ng palasyo ang banta. Samantala, sumama ang pakiramdam ng Chief of Staff at matapos ilang beses nagpalipat-lipat ng ospital, dinala na siya sa Veterans Memorial Medical Center. At nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Sol? Pia Ivan, matapos nga ang tila masalimuot na pangyayari na ilipat na rin dito sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulaika Lopez. Kasama pa rin ni Lopez si Vice President Sara Duterte, gayon din si Senador Bato de la Rosa. We are going to call them. But we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Kagabi, pinuntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara ang kwarto sa House Custodial Center ng nakadetining Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Bit-bit ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Who are you transferring me now? Yes po. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Maya-maya, dumating si Vice President Sara Duterte mula sa opisina ng kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte, kung saan 2 araw na siyang nananatili. Ma'am, no, we're just reading po the order. Sa ikalawang beses na isisilbi sana kay Lopez ang transfer order, sarado ang pinto ng kwarto habang si Duterte nakadungaw sa bintana at nagpakilalang isa sa mga abogado ni Lopez. Before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Hindi pa rin pumayag si Duterte na mailipat si Lopez. Sa isang online briefing pasado hating gabi, ikwinento ni Lopez ang pagsilbi sa kanya ng transfer order. Patulog na kami. It's already 12 o'clock in the evening and then pumasok na sila one by one. I am not going anywhere. And then I told them to get out of this room. Because as a detainee of this facility, this is my space. I have a chronic backache. Because I am so scared. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Nakadetain si Lopez matapos ma-cite in contempt matapos sulatan ng Commission on Audit para sabihan itong wag sundin ang sabtina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report tungkol sa confidential funds ng OVP. Sa gitna ng briefing, sumama raw ang pakiramdam ni Lopez at si VP Sara na ang humarap at naglitan niya sa anyay panggigit-git ng administrasyon sa kanya at mga tauhan ng OVP. Pinagmumura ng bise sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Lopez at sa gitna ng live stream, Sir, tulungan niyo kami! sabi noon ng bise, hindi anya pinapapasok ang ambulansya na magdadala sana kay Lopez sa ospital. Pasado alas 4 ng umaga, dumating sa detention center ang ambulansya ng PNP at inilabas si Lopez sakay ng stretcher. Ma'am, nagnakaw kayo ng cellphone. Ibalik niyo. Pasado alas 3:30, dumating sila sa Veterans Memorial Medical Center. Nagsuka siya ng nagsuka, tapos nag-collapse. Kalaunan nagdesisyon sila Duterte na ilipat sa St. Luke's Medical Center si Lopez. Isinasara ng pulis ang pinto ng PNP ambulance pero nakatayo pa sa ilalim si Duterte. Ano ba? Dito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala niyo Hindi dito. ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Inilipat si Lopez sa ibang ambulansya na hindi agad nakaalis dahil nakaharang ang PNP ambulance.
Kinalampag ito ng mga taga-suporta ng Vice hanggang sa tuluyan na itong nakalabas. 5:30 a.m. Dumating ang ambulansya sa St. Luke's Medical Center kung saan siya nanatili hanggang bandang tanghali kanina. Sa panayam natin kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang nanalo si Speaker Martin Romualdez dahil nabitinaw si Lopez sa OVP. Natatakot daw kasi ito para sa kanyang seguridad. Samantala, nilinaw naman Ivan Piano ni CIDG Director Nicolas Torres na siya daw ay tumulong lamang sa Office of the Sergeant at Arms na mailipat si Lopez dito sa VMMC. Nagkataon lang daw na siya lamang ang senior official na available. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa VMMC. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Kasunod ng pagpapalipat ng detention facility ng kanyang Chief of Staff, nagpaula ng pagbabanta at paratang si Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa House Speaker. Nakatutok si Jomer Apresto. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa isang online press con kung paano raw niya poprotektahan ang sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Partikular na maaanghang ang mga patama niya kay Pangulong Bongbong Marcos. His country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa First Lady. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo, you sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kinuwestiyon din ng bise ang transfer order sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na 10 oras na ng gabi inilabas. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Matapos dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez, inilipat siya sa St. Luke's Medical Center. I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, merong mga questions ang doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. Hindi. Kanina, Plano raw ng OVP na ireklamo ang aniyay tila labis na puwersa ng mga pulis habang nakabantay sa kanila. Sabi ni VP Sara, malaki na raw ang takot ni Atty. Lopez sa mga pulis dahil sa nangyayari sa kanya. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan? Kumbinsido raw si VP Sara na siya lang talaga ang target ng panggigipit sa kanya at nadadamay lang ang kanya mga tauhan sa OVP. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at si Romualdez kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente.
Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, itinuturing daw ng Malacanang na active threat, kaya idinulog nila ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Ayon sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging sineseryoso. Paglilinaw ng bise sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. Dating sinabi ni VP, dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Nagbitaw ng salita ang bise laban sa Pangulo matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center at saka inilipat sa St. Luke's. Kalaunay iniutos ng Kamara na ibalik si Lopez sa veterans. Natatakot daw kasi siyang malipat sa koreksyonal base raw sa transfer order na ipinakita sa kanya. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, dadalhin siya sa government hospital batay sa bitbit nilang transfer order. Ilang minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12:30 tanghali na ngayon, na-serve na ng CIDG yung transfer of medical facility for Attorney Zulaika Lopez na nilabas ng House of Representatives. Mula rito sa St. Luke's, sasakay siya rito sa van na ito at dadalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sabi ng komite na bumubusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa Batasan Complex si Lopez dahil sa issue ng seguridad. Nag-special meeting pa raw kagabi via Zoom ang buong komite para desisyonan ang paglipat kay Lopez sa koreksyonal. Doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure nang sa ganun po ay maging maayos. Ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa na mag-Lunes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Paliko na ang isang motorsiklo sa intersection sa Pasig City nang salpukin ng isang humaharurot na motorsiklo. Nagdire-diretso ang bumanggang motorsiklo pagkasalpok. Habang tumilapon sa kalsada ang dalawang rider na parehong sugatan at dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa aksidente. Matapos ang rollback sa linggong ito, oil price hike naman ang nakaamba sa huling Martes ng Nobyembre. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, posibleng umabot ng mahigit piso ang taas presyo kada litro ng diesel, gayon din sa gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ang oil price hike ay bunsod ng lumalalang geopolitical situation sa Russia at posibleng pagsasara ng oil refinery businesses roon dahil sa laki ng pagkalugi at mababang produksyon.
Posibleng may epekto rin ng tigil produksyon ng langis ng Norway. Mahigit 80% ang itinaas ng kaso ng dengue sa bansa ayon sa Health Department. At sa Dasmariñas, Cavite, 4% ang itinaas ng kaso, kaya po nasa state of calamity na sila. Nakatutok si Nico Wahe. 4 na araw tiniis ni Jerjen ang taas-babang lagnat at sobrang pananakit ng katawan. Hindi talaga ako makabangon, pero iba yung sakit ng katawan niya na hindi siya yung normal na na kaya mo pang kumilos-kilos. Noong nagpatingin sa doktor, nalamang tinamaan na pala siya ng dengue. Yung baha sa TAF hindi rin maiwasan. So baka doon ko siya nakuha sa Manila. Ngayong 2024, 340,860 nang naitala ng DOH na kaso ng dengue sa bansa. 81% na mas mataas kumpara sa buong 2023. 881 nang namatay dahil sa dengue. Sa nakaraang 6 na linggo, panahong sunod-sunod ng bagyo, wala naman daw naitalang pagtaas sa kaso ng dengue. Pero paalala ng DOH, posibleng dumami ang pinamumugaran ng mga lamok na may dalang dengue dahil sa mga nakatenggang tubig. Sa Dasmariñas, Cavite, nagdeklara ng state of calamity dahil tumaas ng 400% ng kaso ng dengue doon ngayong taon na nasa 1,100 na kumpara sa 200 cases lang sa parehong panahon noong nakaraang taon. 7 ang naitalang namatay. Sabi ng Dasmariñas City Health Office, posibleng dulot din ito ng sunod-sunod na bagyong pumasok sa bansa. Probably yung mga strain din po ngayon ng dengue virus, mas matindi rin po. So, malaking bagay din po, of course, yung ating climate change and then yung mga basura, yung mga stagnant waters. Bukod sa fogging at misting operations, nagsasagawa ng search and destroy measures ang LGU ng Dasmariñas sa mga pinamumugaran ng mga itlog ng lamok. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Pinaimbestigahan ng PNP sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. National concern daw ang kaligtasan ng Pangulo at anumang banta. Dapat agarang aksyonan. Ang Presidential Security Command o PSC pinaiting na rin ang seguridad ng Pangulo at ng First Family. Nakikipag-ugnayan na rin ang PSC sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kanina nanawagan din ang Armed Forces of the Philippines sa lahat na maging mahinahon. Iginit din ng AFP na nananatili silang non-partisan at tapat sa saligang batas at sa chain of command. Nagpapasaklolo sa Department of Migrant Workers ang kapatid ng drug convict na si Mary Jane Veloso. Sa pagbisita ni DMW Secretary Hans Kakdak sa pamilya Veloso sa Nueva Ecija, nakausap niya sa video call ang kapatid ni Mary Jane. Isinumbong nito ang pangmomolestya umano ng kanyang employer sa halos 2 taong paninilbihan bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Tugon ng kalihim, tutulong sila sa sitwasyon. Ngayong araw nag-abot ng financial assistance, food basket at DESTA scholarship voucher ang kalihim sa pamilya Veloso kasunod ng utos ng Pangulo. Bukod sa pasasalamat, sinabi ng pamilya Veloso na malaki ang pag-asa nilang tuloy ang pag-uwi ni Mary Jane at kapatid nito bago magpasko. Magandang araw mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang mga residente ng Barangay Calabuon sa Dumanhog sa Cebu. Nang sa kanilang dalampasigan, ito ang kanilang namataan. Carcass o labi ng isang hindi matukoy na lamang dagat. Napakalaki. Siguro mga 50 feet. Mga balat niya parang nang nawala. Laki yung mga buto. It's possible na it is a carcass of a whale or whale shark. Baka ito raw ay isang klase ng malaking pagi o stingray na kung tawagin sa kanilang lugar, salangay. Pero salangay nga ba ang inanod sa dalampasigan ng Dumanhog? Kuya Kim! Ano na? Ang carcass na nakita sa Dumanhog, Cebu ay pinaniniwalaang isang katawan ng isang giant oceanic manta ray. Anong klaseng sea creature kaya ito? Ang giant oceanic manta ray ay isang species ng pagi o ng ray. Ito ang pinakamalaking ray sa buong mundo na umaabot ng hanggang 29 feet. Pero kahit sobrang laki ng isdang ito, ang kinakain naman niya ay sobrang liit. Kumakain siya ng halos microscopic na sea plankton. Ang mga giant oceanic manta ray makikita sa mga malalalim na tubig ng mga karagatan tropical at subtropical gaya sa Pacific Ocean, Indian Ocean at Caribbean Sea. Pero posible nga bang carcass o labi ng giant oceanic manta ray ang inanod sa Cebu?
Ayon sa inisyal na pagsusuri ng BIFA Region 7, Yung body niya nasa advanced state of decomposition. Marami na kasing incident ng mga reported cases na most probable is a whale. May possibility din na shark. at ang tanging paraan lang daw para makumpirma ito, Kailangan mo ng sample, taxonomic identification. If you do DNA test, it will cost money. ano naman kaya ang ginawa sa inanod na carcass? Kailangan i-dispose na yung carcass as soon as possible for public safety. Libing namin the same day, sir. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kung goal mo ang glam look ala Heart Evangelista, you can DIY or do it yourself. Ang kanyang makeup tips and tricks, alamin sa aking chika. Kung makeup ang topic, kapuso global fashion icon Heart Evangelista is a guru. Bukod kasi sa pagiging fashionista, isa sa skills ni Heart ang pagiging makeup artist, kahit may glam team siya. On my own, super fast. I think in like 15 minutes or 10 minutes, I can finish my makeup. Number 1 tip ni Heart, always start with a clean and fresh face. Do not forget to apply sunscreen, lalo na pag daytime. Kailangan din to hydrate and moisturize before putting on foundation or face powder. Tiyaking malinis din ang mga brush at applicator. Definitely take care of my skin because I'm turning 40 in a few months. So take care of your health and automatically everything else will look good on you. Ano naman kaya ang makeup essentials ni Heart? I would definitely need a liner, blush, and lip gloss, lip tint. Why? Kasi parang ako kasi iyakin ako. So minsan ma-black hole lang ako sa TikTok. Naiiyak na ako. Anya, the eyes are windows to the soul. Malaki rin ang parte nito sa pag-express ng isang tao. That's why Heart invests on really good makeup, particular na sa brow gel at eyeliners. Light brown, dark brown, and black, liquid or pencil. So yun talaga yung obsession ko. Leaning si Heart sa more natural look. Pero makeup is definitely a form of self-expression. Kaya huwag daw matakot mag-experiment at ipinta sa muka ang nararamdaman for the day. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Mga kapuso, 32 days na lang. Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.